Kabanata 2761. Dahan-daang bumukas ang electric door ng sasakyan, tumambad si Vince. Naglakad siya sa ulan na may itim na payong na nakatikip sa kanya, patungo sa Ferrari. Kinatok niya ang sasakyan, sinenyasan si Lexi na ibaba ang bintana. Mabilis na bumalik sa katinuan si Lexi. Nang makita ang magiliw ng ngiti ni Vince, hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Ang mga masalimuot na emosyon ay umusbong sa loob niya. Matagal bago siya nagpasya na buksan ang pinto ng sasakyan. Kaagad, ibinagsak niya ang sarili sa mapagmahal na mga bisig ni Vince. "Nabigo ako Vince," bulong niya. "Hindi ko siya makumbinsi, ni hindi ko siya kayang harapin. Palagi ko siyang tinatawag na dumi. Ngunit sa puntong ito, ako ay katulad niya." Lingid sa kaalaman ni Lexi, ang mukha ni Vince ay may mapang-asar na ekspresyon. Taliwas sa kanyang ekspresyon, inabot niya ang mahinang paghaplos sa ulo ni Lexi. "Ayon sa aking balita, ang taong iyon ay pumasok sa ipinagbabawal na bakuran ng Temple of the Five Virtues at nakilala si Teal," mahinahon niyang sabi. Gusto ni Akio na gamitin ang templo ng 5 virtues laban sa kanya, ngunit ang planong iyon ay tiyak na mabibigo, sagot ni Lexi. Yung tanga. Hindi napigilan ni Vince ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Hindi lang nabigo ang tanga na iyon na patayin si Harvey, kundi pinagharap din niya sina Harvey at Teal. Kung iyon ang kaso, maaari lamang magdulot ng mas malaking gulo si Harvey. Nawala sa isang iglap ang kalmadong tingin ni Vince. Sina Lexi, Scarlett, at Caitlin ay mga babae lang na nagkakagulo. Siya ay ganap na walang interes sa kanila. Ang nag-iisang tao na talagang naramdaman niya sa isang malaking lugar tulad ng Hong Kong o Las Vegas ay si Teal Lathole. Sayang at medyo malayo sila ni Teal sa isa't isa. Si Vince, na may kakayahang kontrolin ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, ay hinding-hindi makakahawak kay Teal sa kabila ng kanyang pagsisikap. Swerte niya si Harvey. Ayon sa balita, ang bastard na iyon ay bumaba sa isang natural na bukal at nakita rin ang bawat pulgada ng kanyang hubad na katawan. Kung iisipin, gusto talaga ni Vince na sakalin si Harvey hanggang mamatay. Ito ay hindi lamang kawalang galang kay Vince, ngunit niyurakan ng buo ang kanyang pagmamataas. Sa pagkakataong iyon, dahan-daang nilapitan ni Quinton si Vince mula sa likuran. Umatras si Quinton sa magkasintahang magkayakap sa ulan. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha niya. "Young Master York, malapit na ang kaarawan ni Lola York," bulong niya kay Vince. Hindi na kailangang magdulot ng gulo dahil sa isang babae. Tingnan mo ang mas malaking larawan. Kung aakyat ka sa kapangyarihan, magkakaroon ka ng maraming kababaihan sa iyong mga tabi. Hindi naman importante ang babae. Hinaplos ni Vince ang mahabang buhok ni Lexi at sinulyapan si Quinton. "If I want something, then it's mine," malamig niyang bulalas. "Wala akong pakialam kung huli ko itong makuha. Walang sino man ang pinapayagang makalapit dito. Since Harvey crossed the line, kailangan na lang natin siyang ipadala." Bahagyang nanginig si Lexi na nakayakap kay Vince sa sinabi nito. Inangat niya ang ulo niya bago tumingin kay Vince. "Vince, hindi kasing dali nang iniisip mo si Harvey. Kailangan mong mag-ingat kung gusto mong kumilos. At saka, hindi mo siya dapat atakihin ng walang ingat dahil lang sa nagseselos ka. Hindi mo hahayaan ang isang babae na guluhin ang iyong mga tunay na layunin, hindi ba? Kung talagang nangyari iyon, hindi ako makapaniwala sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, mali ang paghusga ko sa iyo." Inangat ni Lexi ang ulo niya at tinapunan ng masamang tingin si Vince. Hindi niya inaasahan na si Young Master York mismo ay mawawala ang isip na pumunta sa ganito para sa kapakanan ng isang babae. "Hindi ito tungkol sa pagiging walang ingat, Lexi. Alam ng lahat sa Hong Kong at Las Vegas na nakatayo sa likod ko ang Temple of the Five Virtues," mahinahong sagot ni Vince. Kahit na nagkataon lang na magkita sina Harvey at Teal, ang marupok na alyansa natin sa Temple of the Five Virtues ay guguho kung may magpasya na magpakalat ng chismis tungkol dito. Ito ay mas malamang kapag isinasaalang-alang ang katayuan ni Teal. At saka, bilang isang lalaki, hindi ako papayag na masira ang aking dignidad.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan ang lalaking iyon na makasama si Teal. Inabot ni Lexi at marahang hinaplos ang gwapong mukha ni Vince. Mas gugustuhin mong mamatay, bulong niya pagkatapos ng mahabang paghinto. Hindi yun isang royalty na dapat mong sabihin, Vince. Ito ay isang mahalagang sandali sa iyong buhay. Kailangan mong mag-isip bago ka kumilos. Huwag hayaan ang maliliit na bagay na ito na makaabala sa iyo sa pagkuha ng iyong posisyon. Bakit ko aayusin ang lahat ng ito kung hindi para sa iyo? Still, come to think of it. Pakiramdam ko, masyado na rin akong walang ingat sa pagkakataong ito. Dapat itago natin ang ating sarili sa ngayon. Kapag nakuha natin ang gusto natin, buong lakas nating durugan ang munting bastard na iyon. Kinasusuklaman ni Lexi si Harvey pero nagawa niyang pagsamahin ang sarili pagkaupo ng ilang sandali sa sasakyan. Tunay na matapang at may kakayahan ang lalaking naglakas loob na sampulin ang kanyang mukha. Kung patuloy na lalabanan ni Vince ang lalaki, wala siyang maiiwan kundi mga komplikasyon na hahadlang sa kanyang pagbangon sa kapangyarihan. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay upang planuhin ang lahat bago gawin ang mga kinakailangang hakbang. Ang sampal ni Harvey ay hindi lang nakagalit at natakot kay Lexi, kundi naging matalino rin ang mayabang na babae. Dati, ang ginang ng Dragon Palace at ang ikalimang mistress ng Yorks ay hindi kailanman gagawa ng desisyon na magtago. Matagal na natahimik si Vince bago tuluyang sinabing, maaari nating huwag pansinin si Harvey at ang sitwasyon nila ni Teal sa ngayon. Hahayaan ko pa nga siya, para lang makuha ko ang posisyon ko. Ang problema, pakakawalan niya ba ako kung gagawin ko? Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay mula sa nakaraan. Sa palagay mo, hanggang saan na ang pinagdaanan ni Selena sa kanyang pagsisiyasat sa nangyari 10 taon na ang nakararaan? Si Harvey ang nag-udyok nito. Kung may mahanap si Selena, kalimutan ang tungkol sa kanyang pagtaas sa kapangyarihan. Ni hindi ko na kayang mabuhay. Kung may nangyaring mali, baka kailangan kong tumakas sa lugar na ito. Ngumisi si Vince, mapanglait ang mukha. Lahat ay hinihimok ng tadhana. Kaya niyang itago ang sarili, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang sitwasyon ngayon na gawin ang ganoong bagay. Nanlamig ang mga mata ni Lexi. Pagkatapos ay sinabi niya, kung gusto nating gumanda ang sitwasyon, kailangan nating tugunan ang ugat. Hindi na rin kailangang awayin si Harvey. We'll deal with Selena alone. Sa palagay ko hindi maraming tao ang nagmamalasakit sa ilang mga baog na kababaihan na biglang namatay, hindi ba? At least si Lola York parang wala nang pakialam sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Vince. Bulong niya kay Lexi. Kung haharapin natin ang aking mapagmahal na ina, kailangan nating maging mas maingat. Siya ay kumikilos ng napakahina sa mga nakaraang taon, ngunit mahal pa rin siya ng aking pang-apat na tiyuhin. Mayroon pa siyang pinakamataas na Kings of Arms na nakapaligid sa kanya sa lahat ng oras. Kung gusto natin siyang patayin, kailangan nating siguraduhing magtatagumpay tayo sa isang pagkakataon. Kung hindi, magdudulot lamang tayo ng mas maraming problema para sa ating sarili. Hindi dapat masyadong mahirap. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lexi kay Vince bago nag-dial ng numero sa kanyang cellphone. Ang number 1 assassination organization ng Country H, ang House of Phantoms. May utang sila sa akin. Kinabukasan, madaling araw. Pagkagising mula sa suite ng presidente ng Three Seasons Hotel, napansin ni Harvey ang ilang mga text sa kanyang telepono. Isa na rito ang status report ni Akio mula kay Cathy. Bukod sa matagumpay na pagtakas ni Akio, ang iba pang mga taga-isla ay nasa kamay na ng Nanyang Gang. Malamang na hindi yun magtatapos ng maayos para sa kanila na mga taga-isla. Ang isa pang text ay impormasyon tungkol sa mga walang katulad na sniper. Pinaghihinalaan ni Yuna na ang lalaki ay ang long-lost young master ng Yorks ng Hong Kong, si Julian York. Sinasabing siya ay direktang inapo ng ikatlong sangay ng bahay ng mga York. Siya ay gumala-gala sa mga larangan ng digmaan sa gitnang silangan at bihirang bumalik sa Hong Kong, ngunit ngayon, lumitaw siya. Huling text mula kay George. Tiningnan niya ang background ni Teal habang itinuro sa kanya ni Harvey.
Nakakahiya yun. Kahit na ang isang napakatalino tulad ni George ay hindi makabuo ng anumang bagay na makabuluhan. Bukod sa pagiging foundling ni Till na pinagtibay ng Temple of the Five Virtues, wala nang ibang impormasyon na magpapatuloy. Ang kanyang nakaraan ay lubos na nababalot ng ambon. Gayunpaman, lalo lang siyang naging misteryoso at kaakit-akit. Saglit na pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang nag-iisip. Pagkatapos, sunod-sunod siyang nag-utos bago bumangon sa kanyang kama para maligo. Saktong mag-aalmusal na siya ay tumunog ang kanyang telepono na tinawagan ni Selena. Ayon sa kanya, nagkaroon ng problema at kailangan niyang lumapit si Harvey. Natigilan si Harvey, ngunit hindi siya nagdalawang isip na magpalit ng damit sa lalong madaling panahon bago pumara ng taxi papunta sa Garden Villa ng pamilya York. Dahil sa rush hour ay inabot si Harvey ng halos 2 oras bago lang makarating sa Garden Villa. Nang sa wakas ay dumating na siya, 10:00 na ng umaga. Di nagtagal, dinala ng isang katulong si Harvey sa study room ni Selena. Simpleng damit lang ang suot ni Selena, maayos na nakatali ang buhok. Hindi siya nagme-makeup, ganun pa man, ang kanyang mukha at figure ay nagmistula sa kanya na isang di makabasag na diyosa. Mahinahon niyang nilingan ang workspace, naganap na nawasak. Sa paglalakad pasulong, napagtanto ni Harvey na may sumadyang nagsunog dito, na ginawang abo ang ilan sa mga dokumento sa loob. Ito ay 5:00 o 6:00 ng umaga, sabi ni Selena nang lumitaw si Harvey. Nasira ang surveillance system bago nagsimula ang sunog. Lamang kapag ang lahat ay halos nasunog kalahating oras ang lumipas ang alarma ay tumunog. Sa paghuhusga mula sa kung paano lumitaw ang mga bagay, dapat na ginawa ito ng isang taong may karanasan. Ito ang dokumento hinggil sa insidente 10 taon na ang nakararaan na iniipon ko nitong mga nakaraang araw. Mukhang tama ka. Kung tutuusin, may sangkot sa insidente. Kung hindi yun ang problema, bakit may nanganganib na masunog dito? Kahit na sinasabi ng labas ng mundo na si Selena ay isang shell na walang kaluluwa sa loob ng maraming taon matapos mawala ang kanyang anak. Ngunit sa paghusga sa kanyang matalas na pag-aanalisa at kakayahang malaman kung ano ang nangyayari ng napakabilis, malamang na nabawi na niya ang pagkakalmado at katatagan na mayroon siya sa kanyang kabataan. Nilingon ni Selena si Harvey pagkatapos nitong magsalita, parang gusto niyang malaman ang iniisip nito. Nagkibit balikat si Harvey, huwag mong sabihin sa akin na wala kang backup para sa mga dokumentong ito, Madam Judd, mahinahon niyang sabi. Meron ako, bulong ni Selena. Hiniling ko sa aking mga pinagkakatiwalaang subordinate na iscan muna ang mga dokumentong ito, kasama ang ilan na hindi ko pinapayagang kopyahin. Hindi napigilan ni Selena na kuskusin ang kanyang mga sintedo. Iyon ang dahilan kung bakit medyo awkward ang mga bagay ngayon, tahimik niyang sabi. Maaari akong magpatuloy sa pagsisiyasat, ngunit hindi ako makapaglabas ng anumang ebidensya kapag napag-usapan ang mga bagay. Ang mga nascan na dokumentong iyon ay walang kahulugan sa batas, Harvey. Bilang tugon, tumawa si Harvey. May isa pang paraan ng pagtingin dito, Madam Judd. May nawawalang ebidensya, di ba? Ngunit ang ilang mga tao ay maaaring hindi na kailangan ng ebidensya upang kumilos. Halimbawa, si Vince. Sa tingin mo ba ay ayaw niyang malaman kung bakit namatay ang kanyang pamilya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? Tungkol kay Lola York, parang may pakialam ba siya sa ebidensya na ito? Totoo ang lahat sa kanya basta naniniwala siya dito. Kung gusto niyang protektahan ang pumatay ng buong lakas, wala kang magagawa kahit na may matibay na ebidensya. Natigilan si Selena bago bumalik sa katinuan makalipas ang ilang segundo, at napagtantong masyado siyang nabitin sa katotohanan. Gayunpaman, kung mayroon man siyang patunay o kung hindi man ay sa huli ay hindi materyal. Nang malaman ang katotohanan ito, sinenyasan ni Selena ang kanyang mga nasasakupan na linisin ang silid. Pagkatapos ay inakay niya si Harvey sa dining room para mag-almusal. Magkatapat na nakaupo ang dalawa sa hapagkainan. Isang napakalalim na tingin ang ibinigay ni Selena kay Harvey bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Minsan nagtataka ako, kung magkakaroon ako ng anak, magiging katulad mo ba siya?
O hahantong siya kay Vince? Hamalakhak si Harvey. Siguro kay Vince. Sabi nga, bukod sa kanyang kalupitan, walang kahihiyan, at kasuklam-suklam na moralidad, malamang na siya ang nagsasalita. Natigilan sandali si Selena matapos marinig ang pagtatasa ni Harvey kay Vince. Tapos umiling siya. Alam kong may sama ka ng loob kay Vince, Sir York. Inaasahan ko na marami siyang kinalaman sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi natin maaaring maliitin ang taong ito. Hindi siya umasa sa puro swerte para maging Young Master Yorks. May skills siya. Maging ang mga malalakas na tao mula sa ibang bahagi ng mundo ay natalo sa kanya. Kung hindi, hindi siya magiging komportable sa kanyang kasalukuyang posisyon. Sumandal si Harvey sa upuan at tahimik na ngumiti. Hindi ko siya minamaliit. Kung tutuusin, ginagamit ng isang leon ang lahat ng kanyang lakas upang manghuli ng kanyang biktima. Nandidiri lang ako sa mga lalaki sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Iyon lang ang naruroon. Muling natigilan si Selena bago tumawa ng malakas. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, naputol sila nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na sinuri ni Selena ang mga surveillance camera sa labas. Matapos ipaalam sa kanyang bodyguard na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng tao, pinayagan ang tao na pumasok. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2765. Natawa si Harvey sa nakita. Mukhang mabuti para sa iyo na maranasan ang ganoong bagay. At least maingat ka sa lahat. Mabuhay ka at natututo ka. Kung katulad pa rin ako ng dati, namatay na ako nang hindi ko alam kung bakit ngayon, mahinahong sagot ni Selena. Kung tutuusin, sa tingin ko maraming tao ang nagnanais na patayin ako sa sandaling nagpasya akong imbestigahan ang insidenteng iyon 10 taon na ang nakararaan. Nanliit ang mga mata ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Ibig sabihin, medyo marami ang sangkot sa insidente. Ang buong Hong Kong at Las Vegas ay maaari ding madala sa problemang ito. Napapikit si Harvey sa madilim na kalangitan sa labas ng bintana. May paparating na bagyo. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, may isang magandang maid ang nagtulak ng food cart sa kwarto. Magalang siyang yumuko kay Selena bago matamis na sinabi, "Your breakfast, mistress." Maghanda ka rito. Hinaway-kaway ni Selena ang kanyang kamay, at maya-maya lang ay napuno na ng iba't ibang delicacy ang mesa. Bilang karagdagan, mayroong isang tasa ng root tea at black tea bawat isa. Ang black tea ay para kay Harvey, dahil ito ang paborito niyang tsaa. Ang root tea ang paboritong inumin ni Selena, dahil gusto niyang alagaan ang kanyang katawan. Nang matapos na ilagay ng waiter ang lahat sa mesa, winagaway ni Selena ang kanyang kamay bilang senyales na umalis na ang una. Kinuha ni Selena ang kanyang tasa at hinaypan ito ng nakangiti. Alam kong hindi ka pa kumakain, Sir York. Kunin ito bilang isang maliit na pasasalamat. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang. Dapat kahit ano ay kayang gawin ng chef ko. Noon lang, handa na si Selena na humigop ng kanyang tsaa. Huminga ng malalim si Harvey, nakatingin sa tsaa. Makalipas ang ilang segundo, nagbago agad ang ekspresyon niya. Wait lang madam. Walang ilang sandali, inagaw ni Harvey ang tasa mula sa kamay ni Selena. Matapos masinghot saglit ang tasa ay ibinaling niya ang tingin sa kasambahay na kakaalis lang. Ang root tea ay isang mahusay na gamot na pampalakas. Ang anumang uri ng tsaa ay nakapagpaparefresh ng iyong katawan. Ito ay isang napakahalagang inumin. Ngunit sa mundong ito, may isang uri ng root tea na hindi mo maiinom. Ang ghost root tea. Ang ghost root ay tumutubo sa paligid ng mga libingan sa loob ng malalalim na kabundukan. Inaakit nito ang masamang enerhiya na matatagpuan sa mga bangkay. Iba ang itsura kumpara sa ibang herbs. Pareho din ang amoy. Pagkatapos mong inumin ito, maaaring wala kang maramdaman sa una. Pero after 3 days, maging manhid na ang katawan mo. Ang pakiramdam na iyon ay magpapatuloy hanggang sa tuluyang mawalan ka ng malay, na magtutulak sa iyo sa isang vegetative state para sa iyong buong buhay.
Hindi matukoy ang isa sa mga lason sa potion. Ang lason ay mawawala ng walang bakas kapag ang pinsala ay nagawa, walang mga pagbubukod. Napagpasyahan ng medikal na larangan na ang lahat ng umiinom ng tsaa na ito ay maaari lamang mapunta sa ganoon. Ang tanging paraan upang malaman ay kapag ang isang nakakatakot na usok ay lumitaw sa ibabaw ng tsaa habang ang gayuma ay pinakuluan. Maaamoy mo rin ang nakakaakit na halimuyak kapag nangyari ito. Ang lakas ng loob mong ibigay ito kay Madam Jod. Ano ang iyong pakay? Inihagis ni Harvey ang tasa sa waitress noon na napatigil siya sa pagsasalita. Sirain. Habang inihagis ni Harvey sa kanya ang tasa, ang magandang dalaga ay likas na umiwas sa gilid. Ang lamig ng mukha niya. Alam niyang nalantad na siya. Walang pag-aalinlangan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, sunod-sunod na pilak na karayom ang lumipad patungo kay Harvey. Kumuha si Harvey ng napkin at malamig na ibinato, sinasalo ang bawat karayom. Nang makaramdam ng pagkakataon, ibinaba ng dalaga ang kanyang ulo at ipinakita ang manipis na talam sa kanyang kamay. Naglakad siya patungo kay Selena, itinutok ang kanyang espada sa kanyang leeg. Bang, bang, bang. Ngunit sa sandaling itinaas ang talam, ang isang tila walang pagtatanggol na si Selena ay naglabas ng isang nakatagong baril. Agad niyang hinayla ang gatilyo, ibinaba ang 6 na bala sa katawan ng dalaga nang hindi kumikibo. Ang kanyang mukha ay nanatiling malamig sa buong oras, nang hindi ito tinamaan ng isang putok. Nagpumiglas ang katulong bago bumagsak sa lupa, may sakit na ekspresyon sa mukha. Hindi niya inaasahan na ang isang babaeng mukhang mahina ay may tinatagong baril. Tingnan mo ang background. Dalhin ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kamag-anak dito para sa interogasyon. Nang pumasok ang malaking grupo ng mga bodyguard sa silid, pinunasan ni Selena ang kanyang mga daliri gamit ang napkin. Hindi pa rin nagbabago ang mapayapa niyang hitsura. Kung sino man ang nakontak niya, imbestigahan mo lahat. Wala akong pakialam kung tao o aso. Gusto kong malaman kung sino ang kausap niya, at ang mga taong nag-utos sa kanya. Mukhang may gustong mamatay ako kalahating taon na ang nakalipas. Halos ganoon nakatagal siyang nakatago sa Garden Villa. Sa utos ni Selena, nagmamadaling lumabas ang lahat ng gwardya. Ang buong Hong Kong at Las Vegas ay makakaranas ng isang kakilakilabot na pagdanak ng dugo. Kinalagad ang katawan ng dalaga, at mabilis na nilinis ang silid kainan. Maaamoy din ang mahinang halimuyak sa hangin. Kung hindi nakita ng sariling mga mata ni Harvey ang pagdanak ng dugo, hindi rin niya malalaman na may pagtatangkang pagpatay ng ilang sandali ang nakalipas. Tumingin si Harvey kay Selena na interesado. Gumawa siya ng isang kahangahangang hakbang. Ang kanyang mga aksyon ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Humigop si Harvey ng bago niyang tasa ng black tea bago binigyan ng matamis ng ngiti si Selena. Mrs. Judd, sino sa palagay mo ang magtatangka na pumatay sa iyo sa isang napakahalagang sandali? Dagdag pa, mayroon silang isang napakahalagang espiya upang gawin ang trabaho. Sigurado akong hindi iyon ang pangunahing misyon. Inaakala kong babae lang ang gagawa ng ganitong kabaliwan, tama ba? Nakikiusyoso si Harvey sa mga larawan sa kanyang telepono. Baka ito ang iyong hipag, ang may bahay ng Dragon Palace at ang may bahay ng ikalimang York, si Lexi. Mungkahi ni Harvey, ano sa tingin mo? Hindi siya iyon. Hindi nagulat si Selena, ngunit nabigla si Harvey sa kanyang mga salita. Kung gumawa siya ng isang bagay, alam ko na ngayon. Walang pagkakataon ng babaeng iyon na kumilos. Natigilan si Harvey. Sa mabilis na pag-iisip, napagtanto niyang isa sa mga kampa ni Lexi, kung hindi man silang lahat, ay espiya ni Selena. Gaya ng inaasahan sa isang marangal na babae mula sa isang mayamang pamilya. Walang sino man ang talagang may kontrol. Napaka-interesante, magaling. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa iyo? Naguguluhang tanong ni Harvey. Ito ay si Vince. Hindi man lang nagdalawang isip si Selena nang sumagot siya. Sa buong pamilya, siya lang ang may karapatang kumilos laban sa akin. Makakahanap din siya ng pagkakataon na gawin ito nang hindi sinasabi sa akin. Hindi ko lang alam kung bakit gusto niya akong mamatay ng ganoon kaaga.
Sa anumang kaso, malapit na akong maging opisyal na ina. Nagkibit balikat si Harvey, kaya nga sinabi ko sa iyo na wala siyang karapatang umangat sa kapangyarihan. We can't be so sure, mahinahong sagot ni Selena. Kung tutuusin, ang pagsisiyasat ko sa pangyayaring iyon 10 taon na ang nakararaan ay tiyak na makakaapekto sa interes ng maraming tao. Hindi lang si Vince, marami pang tao ang magnanais na patayin ako. Nakakahiya, kahit nagalit sila sa akin to the core, natatakot din sila sa akin. Hinding-hindi sila maglalakas loob na lumapit sa akin. Gustuhin man nila o hindi, ako ang may bahay ng bahay sa pagkakataong ito. Ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong pamilya. Sa napakaraming tao, ilan lamang ang naglalakas loob na sumalungat sa akin. Si Vince talaga ang pinakamatapang sa kanilang lahat. Natawa si Harvey, natuwa. Sa paghusga dito, makatarungan bang isipin na si Vince ang may gawa nito 10 taon na ang nakalilipas? Napakunot ng noo si Selena, malalim ang iniisip. Mga 14 na taong gulang pa lang si Vince. Maaari bang may naging ganitong kalkulasyon ang gayong bata? Kahit na ang insidenteng ito ay may malalim na kaugnayan sa kanya, naniniwala ako na may iba pang humihila ng mga string. Halimbawa, si Cory mula sa punong bahay. Si Lexi mula sa ikalimang bahay. Baka sumama pa sila sa 4th house. Napaka-posible. Napabuntong hininga si Harvey at hinimas ang kanyang mga Saint-Edo. Hindi ito malaking bagay para sa akin. Ngunit sa iyong mga salita, tila ang buong pamilya ay ang iyong kaaway. Umiling si Selena. Kung isa sa alang-alang natin ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas, ang taong gumawa nito ay hindi maglalakas loob na kumilos muli upang pukawin ako. Kung gagawa sila ng isang bagay na hindi maganda, ilalantad lamang nila ang kanilang mga sarili. Isa lang ang posibleng sospek, at si Vince iyon. Gayunpaman, ang titig ni Selena ay napuno ng awa. Kung tutuusin, siya ay nabaliw sa kanyang mga pagtatangka na kunin ang posisyon ng head ng pamilya. Siya ay hindi titigil sa wala hanggang sa lahat ng kanyang mga kaaway ay haharapin. Pinakaayaw niya kapag nakikialam ang mga tao sa kanyang mga gawain. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata sa kanyang tasa ng tsaa. Matagal siyang ganoon bago tuluyang nagsalita muli. Sayang, walang ebidensya sa ngayon na patay na ang kasambahay. Ang sinumang may kaugnayan sa kanya ay malamang na hindi magbibigay sa atin ng anumang kapaki-pakinabang. Kung hindi yun ang kaso, maaaring makakuha si Vince ng isang malakas na sampal sa mukha. Si Vince talaga ang may kasalanan, pero walang paraan na may makukuha tayo sa kanya, mahinahong sabi ni Selena. At least, hindi muna sa ngayon. Para sa isang tulad niya, bibigyan niya ang ibang tao ng trabaho para sa kanya hanggat ibinigay niya ang tamang mga tagubilin. Hindi siguro, we can make a plan for his every move if we want, mahinahong sabi ni Harvey. Halimbawa, kung sasabihin natin sa buong mundo ang tungkol sa asasin na nagtangkang pumatay kay Mrs. Yorks. Sigurado akong may mga sorpresa na naghihintay sa atin sa daan. Nagpakita si Selena ng malalim na ekspresyon sa kanyang mukha sa sinabi ni Harvey. Sa Victoria Harbor, biglang tumunog ang telepono ni Vince pagkaupo niya sa kanyang opisina. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon niya matapos niyang sagutin ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Nabigo rin ba ang pagpatay? Sabi ni Lexi na nakakunot ang noo. Nagdilim ang mukha ni Vince sa isang iglap. Hindi lamang iyon, ngunit ang asasin mula sa House of Phantoms ay nahuli din ng buhay. Sinabi sa akin na walang malay ang asasin ngayon. Wala pa silang inilalabas. Tinawagan na ni Selena si Lord York, kaya magpapadala siya ng ilang eksperto sa interogasyon. Kung may nangyari ayon sa kanilang plano, ikokonekta nila ang mga tuldok sa atin sa lalong madaling panahon o huli. Kahit na walang matibay na ebidensya, malaki ang epekto nito sa aking mga plano. Maaaring pigilan ako ng mga chismis na umangat sa kapangyarihan. Hindi napigilan ni Vince na himasin ang kanyang mga Saint-Edo sa sama ng loob. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kagulo ang mga bagay.
Nabigo ang plano niyang patayin si Harvey. Bukod doon, buhay pa rin si Selena. Sa sandaling ito, kinukwestiyon niya ang sarili niyang lakas at kapangyarihan. Natakot si Lexi sa sinabi ni Vince. Vince, kahit anong mangyari, kailangan nating patayin ang killer. Malamig niyang bulalas. Kahit na hindi mangyayari iyon, dapat kasama natin ang assassin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema. Alam ko. Napabuntong hininga si Vince bago tumayo, saka palakad-lakad sa hall na naka-cross arms. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan niya ang isang safe na cabinet na naglalaman ng naka-encrypt na telepono. Matapos ipasok ang password at i-verify ang kanyang mga fingerprint at itaas, isang numero ang agad na nadial. Ano yan? Isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang side ng telepono. May balita lang ako. Nabigo ang assassin na inupahan ni Madam York mula sa House of Phantoms. Kailangan kong kuhanin mo ang assassin para tanungin. Ayokong madungisan ang pangalan ko sa paggamit ng pangyayaring ito. Natahimik sandali ang kabilang side ng telepono. Tandaan mo Vince. Ito na ang huling beses na inutusan mo ako bilang young master ng Yorks. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Ngunit pagkatapos nito, kung hindi ka pa rin ang bagong head ng pamilya. Tapos na. Isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Vince. Gayunpaman, sumagot siya sa isang mainit na tono. Huwag kang mag-alala, Julian. Wala akong gagawin para masaktan ka. Malapit na ang takip silim. Bumuhos ang ulan mula sa madilim na kalangitan, na ginawang mas nakakabahala ang dati ng nakakagambalang panahon. Ang madilim na hangin ng taglagas ay nagbabadya ng pagdating ng taglamig. Sa sandaling ito, ang pasukan sa Garden Villa ng York ay napuno ng halos 20 Toyota Alphard sa mga kulay ng kagubatan. Pinaandar ng mga sasakyan ng kanilang mga makina, ang tunog ay umaalingaw-ngaw ng malakas sa hangin. Isang grupo ng mga lalaki na may kargadong mga baril ang sumipa sa pinto ng kotse mula sa loob at tumalon ng may pananakot. Sila ang York na pinakamalakas na trump card ng Hong Kong, ang Sentries of York. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard na nakapalibot sa Garden Villa. Nang makita ang mga bagong dating, agad nilang binitawan ang ideya na harangin ang daan ng mga armadong lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang The Sentries of York ay may pambihirang katayuan sa loob ng pamilya. Ang tinatawag na Sentries of York ay halos kapareho sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng York sa Hong Kong. O sa halip, ito ay isang organisasyong nakatuon sa karahasan. Hindi lamang responsable sa pagprotekta sa mahahalagang tao sa pamilya, ngunit responsable din sa pagharap sa mga panganib sa kapaligiran ng pamilya. Sa madaling salita, ang mga sentries ng York ang namamahala sa paggawa ng tamang trabaho. Ngunit kailangan din nilang gawin ang lahat ng maruming gawain. Upang mapanatili ang lakas sa labanan ng organisasyon, ang bawat miyembro ay dapat lumaban sa larangan ng digmaan sa labas ng mga hangganan ng bansa sa loob ng kalahating taon. Sila ay lubhang mapanganib na ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng hindi maisip na kapangyarihan. Ang mga ordinaryong bodyguard mula sa York ay hindi kailanman makakalapit sa kanila. Isang mabangis na lalaki na may makinis na buhok at nakasuot ng puting suit ang nangunguna sa may 50 sentries ng York sa pasukan ng Villa. Si Harvey, na hindi pa umaalis mula umaga, ay nakatayo sa tarangkahan at pinagmamasdan sila ng may interesadong mga mata. Gusto niyang hintayin na magpakita si Vince, ngunit hindi na ginawa ng huli. Sa halip, narito ang walang kapantay na marksman ng Yorks, si Julian. Tahimik na sinulyapan ni Harvey ang kamay ni Julian nang maalala niya ang papuri ni Dean kay Julian. Sa pagtingin sa mga kalyo sa mga kamay na mukhang napakalambot, ang interes ni Harvey sa tinatawag na peerless sniper ay lumaki ng 10 ulit. Ang personal na weapon king ni Selena, si Abel, ay naglakad patungo sa pasukan at malamig na tinitigan si Julian. Third Young Master York, tama ba ako? Ang lakas ng loob mong pumunta dito ngayon. Binuksan ni Julian ang kanyang itim na payong at tumingin sa likod na may interesadong mga mata. Kailan nagkaroon ng karapatang magsalita ng malaki ang isang katulong sa harap ko?
Dahil alam mo kung sino ako, dapat mong malaman na ako ang may pananagutan para sa mga tagapangalaga ng York pati na rin sa kaligtasan ng lahat ng mga nakatataas sa pamilya. Nakatanggap ako ng isang ulat na may isang tao mula sa House of Phantom na sinusubukang patayin si Lady Jod. Nakataya ang kaligtasan ng pinakamataas na pinuno ng pamilya. Baka masira ang reputasyon namin dahil sa pangyayaring ito. Dahil dito, dadalhin ng Sentries of York ang mga sospek. Kapag tapos na kami sa interogasyon, pwede mong gawin ang anumang gusto mo dito. Bibigyan namin si Lady Jod ng detalyadong ulat pagkatapos. Maaaring ikaw ang personal na weapon king ng babae, Abel, ngunit wala kang karapatang magsalita ngayon. Ako, si Julian, ay may espesyal na pahintulot na kumilos bago gawin ang mga kinakailangang ulat. Kung may magtangkang pigilan ako, matutulog sila ng 6 na talampakan sa ilalim. Sana alam mo ang lugar mo, Abel. Huwag kang makialam sa aking negosyo at pabagalin ako. Ilang lalaki ang humakbang pasulong, na may hawak na baril. Tinulak ng ilan sa kanila ang bodyguard ni Selena bago pinagsalikop ang kanilang mga palad, handang hulihin ang sospek mula sa loob ng gusali. Ang ulo ni Abel ay tinutukan ng hindi bababa sa 3 magkakaibang baril. Halatang sasabog ang ulo niya kapag bigla siyang kumilos. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Abel. Maaaring siya ang weapon king at ang numero 1 subordinate ni Selena, ngunit wala siyang karapatang magsalita sa harapan ni Julian. Tinapik-tapik ni Julian ang mukha ni Abel nang makitang sunod-sunuran si Abel, na parang nasisiyahan sa pagpapakumbaba ni Abel. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at pumasok sa gusali. Kabanata 2770. Gayunpaman, nakatayo si Harvey sa harap mismo ng pasukan at nakaharang sa daraanan ni Julian. Malamig na tinitigan ni Julian si Harvey na nakasimangot. Wala akong pakialam kung sino ka. Wala rin akong pakialam kung saan ka nanggaling. Ang mabuting aso ay hindi nangangagat. Ngayon tumabi ka. Hindi nagalit si Harvey kahit narinig niya ang mayabang na tono ni Julian. Sinulyapan niya si Julian na may malabong ngiti, puno ng interes. Hindi mo alam kung sino ako. Ikaw ang pumihil kay Dean na patayin ang iyong amo na si Akio sa likod ng bawal na lugar ng Mount Taipang, tama ba? Malinaw na lingkod ka niya sa kung paano mo pinigilan si Akio na mamatay. At ngayon nagpapanggap ka na hindi mo ako kilala. Mayroon bang anumang punto sa lahat ng teatro na ito? Galit na galit si Julian sa mga panunuya ni Harvey. Damn! Kumilos lang si Julian at tinulungan si Akio na makatakas at ibalik ang pabor kay Vince, katulad ng ginagawa niya ngayon. Sa kasamaang palad, hindi niya akalain na siya ay talagang malantad ni Harvey pagkatapos ng pagsisikap na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang unang pagkakataon na makilala ni Julian si Harvey, ngunit natakot na siya kay Harvey. As expected sa lalaking nagdulot ng malaking gulo kina Vince at Lexi. Siyempre kilala kita, ikaw si Chief York, ang lalaking umangat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang babae. Pero may sasabihin ako sa iyo, Harvey. Dahil taga-longman ka, hindi ibig sabihin na wala akong magagawa sa iyo. Nasa Hong Kong tayo ngayon. Ito ang aming lupain. Kung sa tingin mo ay maipapakita mo sa mga York ang kaunting pagkakakilanlan mo. Masyado kang mali. Heto, we call the shots. Ang iyong titulo bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement ay walang kahulugan sa akin. Maraming young masters at prinsipe na ang tinatapakan ko dito bawat buwan. Kung gusto kong mamatay ka, hindi ito magiging mahirap para sa akin. Sinukat ni Julian si Harvey bago siya umangal ng malamig. Pero, hindi kita gagalawin para sa kapakanan ni Lady Jod. Kung tutuusin, ito ang kanyang teritoryo. So alam mo na. Kung gayon, alam mo namang asawa siya ni Lord York, di ba? Isang mapang asar ng ngiti ang sumili sa labi ni Harvey. E di sabihin mo sa akin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Hindi mo ba iginagalang ang iyong boss? Gaano ka kayabang? Wala ka bang pakiramdam ng tama at mali? Bilang ang taong namamahala sa Sentries of York, dapat ay kahanga-hanga ka para tretuhin si Lady Jod sa lahat ng tao sa ganoong paraan.
Alam naming narito ka para hulihin ang isang sospek. Ngunit ang mga hindi maaaring isipin na narito ka sa isang misyon upang patayin si Lady Jod. Mali ba ako, Julian? Tumahimik ka, Harvey. Ungol ni Julian, madilim ang mukha sa galit. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba may karapatan kang magsalita dito? Hamalakhak si Harvey. Wala akong sinasabi sa kung paano kayo kumilos. Ngunit nang ang assassin ay humabol kay Lady Jod, siya ay dumating din para sa akin. Bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement, humiram lang ako ng lugar kay Lady Jod para tanungin ang sospek, na sinubukan ding patayin ang mga nakatataas mula sa Longmen. Wala na itong kinalaman sa pamilya mo ngayon, tama ba? Sa lahat ng paraan, maaari mong alisin ang sospek. Siyempre, kapag tapos na si Longmen sa kanya. Pagkatapos ay ipaubaya namin ito sa iyo. Sana maintindihan mo, Chief York. Ikaw, may death wish ka ba? Hindi inaasahan ni Julian na ise-set up siya kaagad ni Harvey. Galit na galit siya.